Hindi masamang umutang kung tama ang dahilan. Kaya bago tayo mag-avail, tanungin mo muna ang ating sarili, pag-isipan muna ng mabuti para makaiwas tayo sa mga maling dahilan at hindi tayo ma-trap sa loan cycle. Isa ka bang teacher na nagbabalak mag-avail ng teacher salary loan? Tapusin mo muna yung video na to para malaman mo kung tama ba na mag-avail ka na o hindi pa. Hello, ako nga pala si Christopher Orbilio. Isa akong teacher, 10 taon na sa DepEd. Nagkanda baon-baon na rin sa utang. At sa channel na to, ibabahagi ko yung mga natutunan ko pagdating sa pag-avail ng teacher salary loan. Para hindi mo na mapagdaanan at hindi ka rin matrap sa loan cycle at mabansagang tiga-London. Loan dito, loan doon. Tara, simulan na tayo. Pero bago yan, ito muna kwento. Nung napasok ako sa DepEd, binata pa lang ako at mabarkada. At may time, yung isang kaibigan ko, nagigipit na sa panghulog sa kanyang car loan. Wala siyang mapaghulog sa buwan na yan dahil bagsak din yung kanyang negosyo. Kaya nag-text sa akin, nakiusap na kung pwede, pahiraman ko muna siya ng panghulog sa kanyang sasakyan para hindi mahatak. Kaso malaki-laking halaga yung kailangan niyang i-provide. Wala akong ganyang kalaking pera, pero may pangalan, may pang-loan. Sa pag-uusap namin, naawa ako, kaya nag-loan ako para may pahiram sa kanya. Sa pag-akala ko na may babalik niya rin agad, natutuparin niya yung pangako niya na ibalik din agad. Kaso ang nangyari, hindi na ibalik agad. Paulit-ulit akong naniningil pero wala talaga akong masingil. Kaya ang bagsak, akong naghihirap magbayad sa perang hindi napunta sa akin. Dahil sa hindi ako nagtanong-tanong sa sarili ko at sa iba kung tama ba to o mali, ang resulta, nagkautang ako at nawalan pa ako ng kaibigan. Mula noon, na-realize ko na napakahalaga na tanungin muna itong mga bagay na to, itong mga tanong na to, bago ka mag-avail ng teacher's salary loan. Una, para saan ba talaga to? Para kanino ba talaga to? Linawin mong mabuti kung para sa luho or pangangailangan talaga. Emergency ba to o kayang i-postpone at pag-ipunan muna? Mas malaki ba yung balik o baka naman kakainin ka lang nung interest? Magbe-benefit ka ba dito o awa mo lang sa ibang tao kaya ka maglo-loan? Bago ka pumirma mag-avail ng loan, ulit-ulitin mo munang tanungin yung sarili mo para saan ba talaga to. Dahil ang perang walang malinaw na layunin, kapag nakuha mo, mabilis lang maglaho. Lalo na ngayon, ang bilis bumili. Lalo na ngayon, ang daming temptation. Ang bilis nating mainggit na magkaroon din ng ganong gamit dahil sa social media. Kaya bago mag-loan, bago makahawak ng malaking utang, linawin mo muna kung para saan ba talaga. Pangalawang tanong na kailangan mong sagutin bago ka mag-avail ng teacher's salary loan. Anong mawawala sa iyo buwan-buwan kapag kinaltas ito? Meron pa ba yung peace of mind mo kung ganito na lang ang sahod mo? Tandaan na ang utang ay hindi lang kaltas sa sahod ang mawawala sa atin buwan-buwan. Idagdag mo na dyan ang stress. Idagdag mo na dyan yung lungkot na makita mong ganun na lang natira sa sahod mo. Yung tipong nagtatrabaho ka pero at the end of the month, wala kang makitang natitira. So nakakalungkot yun at nakaka-stress. At maaaring mawala yung creativity mo o kaya peace of mind mo. So bago pumirma, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong mga mawawala sa iyo buwan-buwan at kaya mo ba? Financially, mentally, emotionally. Tandaan na hindi yung laki ng loan ang masakit. Yung tagal ng pagkaltas sa sahod mo. So bago ka mag-avail, itanong mo muna sa sarili mo kung kaya mo ba na mawawala to sa'yo buwan-buwan hanggang sa taon na matapos mo yung loan mo na yan. Pangatlong tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo bago ka mag-avail ng teacher's salary loan. Ito yung meron ka na bang disiplina sa pag-handle pagkatapos mong ma-avail yung pera na ni-loan mo. Maraming mga kaguro ang nalulubog sa utang, natatrap sa loan cycle dahil sa kawalan ng disiplina sa pag-handle ng pera. Pagkatapos mahawakan yung pera na kanilang niloan, ang ginagawa nila, gastos dito, gastos doon, check out dito, check out doon. Tulong dito, tulong doon, bigay ng bigay.
Yung may kamag-anak, kapamilya na nagbakaawa lang, bigay na agad. Idagdag mo pa yung mga kaguro na mayroong deserve ko to mindset. Yung bang deserve ko mag-unwind, deserve ko mag-travel, deserve ko magkaroon ng ganito. And then kapag naubos yung pera at hindi pa na-satisfied, hindi pa nakuha lahat ng cravings, reloan ulit. Nagsisimula na silang matrap sa loan cycle. So bago ka mag-avail ng teacher's salary loan, tanungin mo muna ang sarili mo kung may disiplina ka na ba sa pag-handle ng pera. May plano ka na ba? Anong gagawin mo kapag naubos? At alam mo na ba or natuto ko na ba kung paano humindi? Dahil pag hindi mo pa alam humindi or tumanggi, baka maubos lang yan kakabigay mo. Mamaya magugulat ka na lang, wala ka ng pera at reloan ulit ang takbuhan mo. Tandaan natin na kung wala tayong disiplina sa maliit, lalo lang tayong masisira sa malaki. Bakit ko nga ba sinasabi to? Naniniwala kasi ako na sa simpleng tanong, pag self-check, self-assessment, maiwas tayo sa mga loan, utang na sakit sa ulo. Ang kalaban kasi natin dito ay yung utang, loan na galing sa maling desisyon. Araw-araw nitong aagawin ang peace of mind mo, creativity, at confidence sa sarili. Dahil manliliit talaga ang tingin mo sa sarili mo hanggang sa hindi mo matapos mabayaran ang utang na ito. Papayag na mabulag sa pakiramdam na ma-approve agad. Mas mangibabaw sana na itanong mo muna sa sarili mo kung kaya mo ba to o hindi, kung tama ba to o mali. Kung isa kang kaguro na naniniwala na sa simpleng pagtanong self-check na napakahalaga bago magdesisyong umutang, samahan mo ako mag-join ka sa Ka-Loan Squad. Ito ay grupo ng mga guro na gustong makaahon o gustong makatulong iahon ang kapwa guro sa maling utang. Join ka doon, kwentuhan tayo, tulungan tayo para mabawasan yung mga guro na tinatawag binabansagang tiga London. Loan dito, loan doon. Ayos? Kung isa ka rin kaguro tulad ko na nagkanda baon-baon sa utang, na trap sa loan cycle, heads up lang, meron pa tayong time na baguhin yung takbo ng buhay natin. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Ang mahalaga ngayon, alam mo na hindi ka na bulag sa magiging consequence kapag loan tayo ng loan. Ayos? So kung nagustuhan mo rin itong video na to, pa-like naman yung aking page at pa-share na rin itong video na to sakaling makatulong din sa mga kapwa nating kaguro na dumadaan din sa problema sa utang, sa loan. At muli ako si Christopher Orbillo, nagkanda baon-baon na rin sa utang pero ngayon nagsasabing pass na muna sa loan. Promise. Bye-bye!